makapangyarihang hindi dapat ginagamit, pero nang gamitin ito ni Desmond, may isang bagay siyang hindi inaasahan, ang kalaban niyang mas nakakatakot pa kaysa sa kanya. Bumagsak ang larangan ng digmaan sa isang mabigat at nakakasakal na katahimikan habang ang takbo ng laban ay biglang lumiko sa isang nakakatakot at supernatural na direksyon. Nakatayong wasak si Count Desmond, putol ang kanyang kanang braso at nakabaon ng malalim sa kanyang dibdib ang talon ni Ghislaine, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, sa isang pagpapakita ng hilaw at nakakakilabot na lakas ng loob, inabot ni Desmond ang malamig na bakal ng espada na tumusok sa kanyang mga tadyang gamit ang natitira niyang kaliwang kamay. Sa isang mababang ungol at pagsabog ng primitive na lakas, binali niya ang pinatibay na espada na parang isang marupok na sanga lamang. Napatitig si Ghislaine sa hindi makapaniwalang gulat, halos mapigil ang kanyang paghinga habang nasasaksihan ng isang taong dapat ay patay na ngunit patuloy na naglalabas ng napakalakas na presyon. Nawala na ng saysay ang loika ng laban, hindi na kumikilos si Desmond sa pamamagitan ng laman at buto, kundi sa purong, walang halong masamang hangarin. Habang lalo pang lumalakas ang madilim na aura, na tila lalamon pati ang liwanag sa paligid nila, kusang umatras si Ghislaine. Lumayo siya ng ilang metro mula sa bagong anyong halimaw ng bilang, habang nag-uunahan ang kanyang isipan sa pag-intindi sa imposibleng nasaksihan niya. Tinitigin niya ang basag na labi ng kanyang sandata, at naramdaman ang malamig na pawis sa kanyang balat. Paano nagkaroon ng lakas ang isang tao upang durugin ang isang espadang lubos na nababalot ng mataas na densidad ng mana, tila nilalabag nito ang batas ng kanilang mundo. Sumigaw siya kay Desmond, puno ng galit at unti-unting takot ang kanyang boses, hinihingi ang pinagmula ng nakakasuklam na kapangyarihang yun. Hindi agad sumagot si Desmond, sa halip, lalo pang naging marahas ang kidlat sa paligid niya, sa gitna ng kanyang dibdib, eksakto kung saan siya tinusok ng espada, nagsimulang gumuho papaloob ang mana, bumubuo ng umiikot na gintong puyo na parang isang maliit na black hole. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang putol na balikat, ngunit tila wala siyang pakialam sa sakit. Paika-ika siyang lumapit sa sarili niyang nahulog na espada. Nakapako ang kanyang mga mata kay Ghislaine na may malinaw na layuning pumatay. Mahinang binigkas ni Desmond na hindi niya kailanman binalak ilantad ang ipinagbabawal na lakas na ipinagkaloob sa kanya ng kanilang angkan, ngunit napagtanto niyang mas mabuti na itong ihayag kaysa mamatay sa paanan ni Ghislaine. Unti-unting nabibiyak at nalalaglag ang mabibigat na bahagi ng kanyang baluti, bumabagsak sa lupa na may hungkag na tunog ng bakal, habang umaapaw ang kanyang katawan sa ipinagbabawal na enerhiya, nagliyab ang kanyang mga mata sa hindi natural na liwanag, at ang itim na butas sa kanyang dibdib ay tumitibok ng isang misteryoso at nakakatakot na liwanag. Tinitigin niya si Ghislaine at idineklara na pareho na silang lumampas sa puntong wala nang balikan. Bago pa man kumalat ang kanyang mga salita sa paligid, bigla siyang naglaho. Kumilos siya sa bilis na lampas sa tunog, isang malabong guhit ng kadiliman na bumabasag sa sound barrier, habang sumugod kay Ghislaine. Winawasiwas ang kanyang espada na kayang hatiin kahit bundok. Sa tindi ng kanyang reflex na hinasa ng habang buhay na pakikipaglaban, bahagyang nakaiwas si Ghislaine, na itaas ang kanyang palakol sa tamang oras upang salagin ang atake. Ang banggaan ay parang lindol, nagpadala ng shockwave sa lupa na nagpalipad ng makapal na ulap ng alikabok. Habang nasa ere pa mula sa sariling momentum, ipinakita ni Desmond ang nakakakilabot na kontrol sa galaw, pinaikot niya ang kanyang katawan sa gitna ng paglipad, gamit ang puwersang centripetal upang magpakawala ng pangalawang atake mula sa blind angle. Muling umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ng bakal laban sa bakal habang nasalag ni Ghislaine ang atake, ngunit napaurong siya, ang kanyang mga bota ay naghukay ng malalalim na guhit sa lupa. Sa pagkakagat ng ngipin, sinubukan ni Ghislaine na bawiin ang kontrol, agad na nagpakawala ng sunod-sunod at mabilis na kontra-atake. Ngunit ang mga galaw ni Desmond ay naging napakalikido, halos parang nauuna na niyang nakikita ang mangyayari. Isa-isa niyang nasasalag ang bawat atake ni Ghislaine na may malamig na kumpiyansa. Sinabi niya kay Ghislaine na walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap, madali niyang tinaboy ang dalawang frontal na pag-atake, at perpektong nailihis ang pangatlo, sabay dikit hanggang halos magdikit na ang kanilang dibdib. Ngumisi si Desmond, sinasabing bawat galaw at bawat atakeng naiisip ni Ghislaine ay malinaw na nakikita na niya. Ang agwat ng kanilang lakas ay naging isang napakalalim na bangin. Nakakita si Desmond ng halos hindi mapansing butas sa depensa, at agad niyang hiniwa ang dibdib ni Ghislaine, nag-iwan ng maliwanag na guhit ng dugo. Kaagad niyang sinundan ito ng isang paalang na pag-atake, ngunit muntik nang makaiwas si Ghislaine sa nakamamatay na tama sa pamamagitan ng isang paatros na pag-ikot ng katawan, isang desperadong akrobatikong galaw. Nakakita ng panandali ang pagkakataon, nagpakawala si Ghislaine ng isang malakas na taekwondo kick, direkta sa sentido ni Desmond. Perpekto ang forma ng atake, ngunit bahagyang ikiniling lang ni Desmond ang kanyang ulo, hinayaang dumaan ng paa sa tabi ng kanyang tainga, agad siyang gumanti ng isang napakabilis na back kick, tumama na parang isang dambuhalang pandurog.
Nagawa ni Ghislaine na ipangharang ang kanyang palakol, ngunit ang lakas ng tama ay nagpatilapon sa kanya paatras. Nanginginig ang kanyang mga braso sa puwersa, nagsisigawan ng babala sa kanyang isipan, na pagtanto niyang natatalo na siya. Bawat tactical na atake niya ay nasa ira bago pa man tumama. Hindi niya kayang sabayan ang bilis ng depensa ni Desmond. Ngunit hindi pa tapos ang bilang, hindi niya binigyan si Ghislaine kahit isang segundo para makabawi. Sumigaw siya na walang kahit anong kasanayan ang makakatalo sa absolutong kapangyarihang hawak niya ngayon. Muling sumugod si Desmond. Ibinuhos ni Ghislaine ang lahat ng natitira niyang mana sa isang mabigat na hataw ng palakol, umaasang madudurog ang depensa ng bilang sa tindi ng bigat, ngunit mahusay itong nasalag ni Desmond, at itinulak ang puwersa pababa sa lupa. Kaagad siyang sumunod ng isang malupit na thrust, na muntik nang tumagos kung hindi lang nasalo ni Ghislaine gamit ang hawakan ng kanyang sandata. Sinubukan ni Ghislaine na mag-transition sa isang mababang sweeping attack para patumbahin ang mga paa ni Desmond, ngunit nauuna na naman ang bilang, sa isang marahas na pitik ng kanyang pulso, pinalipad niya pa itaas ang palakol ni Ghislaine, tuluyang binuksan ang kanyang katawan, sinamantala ni Desmond ang sandaling yun, itinunos ang kanyang espada ng malalim sa kanang binti ni Ghislaine. Hindi pa doon nagtapos, agad itong sinundan ni Desmond ng isang mabigat na overhead strike na kayang hatiin si Ghislaine sa dalawa. Sa huling sandali, gamulong si Ghislaine upang umiwas, kahit na napunit pa rin ng talam ang kanyang balabal na parang seda lamang. Muling nagsalpukan ng dalawa sa isang napakabilis na palitan ng atake, ang kanilang mga sandata ay nagbabanggaan ng 12-dosenang beses bawat segundo. Sa isang maikling sandali, nagkatitigan sila ng malapitan, ang hangin sa pagitan nila ay tila kumikislap dahil sa alitan ng kanilang mana. Biglang yumuko si Desmond, tinatarget ang sugatang mga binti ni Ghislaine sa isang mapaminsalang atake, tumugon si Ghislaine sa pamamagitan ng pagtalon at pag-ikot sa ere, muntik nang makaiwas sa talam, habang nakabaligtad pa, sinubukan niyang ibagsak ang kanyang palakol sa ulo ni Desmond, ngunit naharang yun ang bilang, na naghahanda na agad ng isang thrust sa mismong sandaling tumapak muli si Ghislaine sa lupa. Ngunit inasahan nito ni Ghislaine, mabilis siyang yumuko sa mababang posisyon, at sumugod ng isang sweeping attack na nakatuon sa mga binti ni Desmond. Ngunit walang kahirap-hirap na tumalon si Desmond sa ibabaw ng arco ng palakol, umabot sa sukdulan ng tensyon habang sandaling tumigil ang oras, magkaharap silang dalawa, nagtititigan ng mariin. Ibinuhos ni Ghislaine ang natitira niyang lakas sa isang napakalakas na paalang na hataw, isang atakeng balak ng tapusin ang laban sa mismong sandaling yun, ngunit sa kanyang matinding pagkagulat, hindi man lang umiwas si Desmond, sa halip, ipinako niya ang ulo ng palakol sa lupa gamit ang kanyang espada, at agad na nagpakawala ng isang malupit na front kick, direkta sa solar plexus ni Ghislaine. Umalingaw-ngaw sa buong larangan ang tunog ng nababasag na mga tadyang, habang pal-iPad na itinapon si Ghislaine, umuubo ng dugo sa hangin, ganap siyang walang depensa, at patuloy na tinatangay palayo mula sa kanyang sandata. Samantala, sinimulan na ni Desmond ang paghahanda sa huling, mapagpasyang atake. Nakapinta sa kanyang mukha ang matinding tagumpay habang idiniklara niyang dumating na ang katapusan, at tuluyan ang natalo si Ghislaine. Sa mga manunood, nangingibabaw ang purong takot. Si Walter, ang ama ni Ghislaine, ay nanunood na mapatla ang mukha. Sina Claude at Keir ay nakatayo, tila napako sa kinatatayuan sa tindi ng nasasaksihang pagkawasak, ngunit si Lucas lamang ang nanatiling kalmado. Nang makita niya si Ghislaine na nasa ere at walang sandata, agad niyang hinugot ang sarili niyang espada at ibinato ito sa gitna ng labanan, eksaktong tumatama sa target. Kahit hilo pa mula sa tama, iniunat ni Ghislaine ang kanyang kamay, parang matagal na niyang alam na darating ang sandata, ngunit kulang na ang oras, ilang pulgada na lamang ang layo ng talim ni Desmond sa kanyang leeg. At biglang sumabog ang isang napakalakas na pagsabog, isang nakakasilaw na pagputok ng gintong at itim na enerhiya ang bumalat sa kanila, tinakpan ng lahat sa ulap ng usok. Sa malayo mula sa kaguluhan, pinagmamasdan ni Cain, Balzac, at Joseph ang resulta. Mabigat ang ekspresyon ni Cain habang sinasabi niyang tuluyan ang pinakawalan ni Desmond ang kapangyarihang yun. Nagtanong si Joseph kung ang tinutukoy niya ay ang ipinagbabawal na lakas na nakuha sa pamamagitan ng isang madilim na kasunduan. Tumango si Cain at ipinaliwanag na bagamat hindi perpekto at hindi matatag ang paraan ng pag-ikot ng mana, hindi may kakailaang epekto nito. Pinapayagan itong pansamantalang lampasan ng isang tao ang limitasyon ng kanyang katawan, maabot ang isang antas ng kapangyarihang hindi dapat umiiral. Napagtanto ni Joseph ang panganib, kung tuning ang ginagamit ni Desmond ang lakas na yon, halos imposible na ang kalagayan ni Ghislaine. Ngunit si Kian ay nakatuon sa mas nakakabahalang detalye, bakit ang sariling mana ni Ghislaine ay tila may kaparehong kalikasan sa ipinagbabawal na demonyong kapangyarihan. Bumalik ang eksena sa malaking bunganga sa gitna ng larangan, habang unti-unting humuhupa ang alikabok, makikitang nakatayo pa rin si Ghislaine,
mahigpit ang kapit sa espada ni Lucas. Sa pinakahuling sandali, naisalag niya ang nakamamatay na atake ni Desmond. Hingal na hingal si Desmond, basang-basa ng pawis ang mukha at puno ng hindi makapaniwalang gulat. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang salagin ng isang tao ang buong lakas ng atakeng pinalakas ng ipinagbabawal na core. Si Ghislaine naman ay hirap ding huminga, nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Inamin niyang napakalabis ng kapangyarihang yun, kahit pa nakabukas ang tatlo niyang core, halos hindi niya na ito makayanan. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Doon, napatay niya si Desmond sa isang mabilis at direktang hiwa sa baywang. Hindi niya kailanman binigyan ng pagkakataon ang bilang na gamitin ang nakakatakot na anyong ito. Kumislap sa isipan ni Ghislaine ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang iba pang gumamit ng mapanganib at hindi matatag na uri ng mana, lalo na si Vanessa, na gumamit ng halos kaparehong paraan ng pagdaloy nito. Tinitigin niya si Desmond ng diretso sa mata at malamig na sinabi na nakaharap na siya ng mas nakakatakot na kalaban kaysa sa isang simpleng bilang. Idineklara niyang kung kulang pa ang kanyang kasalukuyang lakas upang punan ng agwat, wala siyang ibang pagpipilian kundi mag-evolve, dito mismo, ngayon na. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumiklab mula sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na pagsabog ng mana, itinulak niya paatras si Desmond, lumikha ng espasyo sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Ghislaine na dahil halos magkapareho ang kalikasan ng kanilang mana, nagsisilbi itong perpektong catalysta upang makabuo ng bagong core. Ipininid niya ang kanyang mga mata, pinatatag ang kanyang espiritu habang inihahanda niyang palawakin ang sisidlan ng kanyang kaluluwa, upang tanggapin ang enerhiya ng mismong mundo. Pinukas niya ang kanyang sarili na pigilan ang mga internal shockwave na karaniwang pumupunit sa katawan ng tao, at sa isang sigaw ng matinding determinasyon, iniutos niya ang pagbukas ng kanyang ikaapat na core. Isang napakalaking haligi ng mana ang sumabog mula sa kanya, bumuo ng kumikislap at halos hindi mapasok na globo ng enerhiya sa kanyang paligid. Napatigil si Desmond, nabura ang kanyang kumpiyansa habang pinapanood ang imposibleng pangyayaring nagaganap sa kanyang harapan. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang nakilala niya ang pamilyar na pattern ng mana, isang bagay na hindi dapat taglay ng isang mortal. Dahan-daang bumaba si Ghislaine sa isang mababang posisyon ng pag-atake. Ang espada ni Lucas sa kanyang kamay ay nagliliyab ngayon sa matinding dilaw na liwanag, parang araw. Tinanong niya si Desmond kung nakikita pa ba nito ang kanyang mga galaw. Ang kanyang boses ay may bigat na tila isang Diyos. Sinabi niyang pagmasdan nitong mabuti, sapagkat ito na ang huling bagay na makikita nito. Biglang naglaho si Ghislaine, hindi lang siya basta gumalaw ng mabilis, tila pinunit niya ang mismong tela ng espasyo. Sa isang bilyon-bilyong bahagi ng segundo, nakita ni Desmond ang sarili niyang takot na refleksyon sa makintab na talam ng espada. Walang oras para sumigaw, walang oras para samalag, walang oras para magsisi. Dumaan si Ghislaine sa kanya na parang multo, at sa isang iglap, nahati si Desmond ng perpekto sa dalawa. Sa sumunod na katahimikan, pinanood ni Kian Bolzak ang huling sandali ng laban. Tahimik niyang sinabi na kung kahit si Desmond, na may hawak na ipinagbabawal na kapangyarihan, ay hindi nagawang kunin ang buhay ni Ghislaine, kung gayon ay may bagong uri ng halimaw na kinakaharap ang mundo. Si Joseph ay nakapagtanong na lamang, nanginginig ang boses, gaano nga ba kalalim ang tunay na paggising ni Ghislaine?